Narito na ang mahalagang balita mula sa PNA Headlines. Nanawagan ang Malacanang sa mga kawani ng gobyerno na tutukan ang kanilang trabaho na paglingkuran ang mga Pilipino sa gitna ng ingay na dulot ng politika. Sa kanyang talumpati sa 2025 Budget Execution Forum sa Pasay City ngayong araw, binigyang diin ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang kahalagahan ng pagtutulungan sa lahat ng antas ng gobyerno. Para maabot ang minimiting kasaganaan ng Administrasyong Marcos, kailangang ipagpatuloy ang whole of government approach sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno. Bukod dito, sinabi ni Bersamin na misyon ng mga tauhan ng gobyerno na paglingkuran ang taong bayan na may integridad, dedikasyon at pagkamaawain. Inaasahan ding magiging handa ang bansa para sa kinabukasan sa pagtutok ng gobyerno sa kaunlaran ng katuwang ang makabagong teknolohiya. Kaya imbes anya na magpadala sa mga ingay ng politika, dapat ituon ang pansin sa paggamit sa kakayahan para iangat ang buhay ng mga Pilipino sa ilalim ng bagong Pilipinas. Layunin ng Budget Execution Forum na pag-usapan ang paggamit sa 2025 National Budget. Iimbestigahan ng Department of Agriculture ang pagtaas ng presyo ng karneng baboy sa merkado na hinihinalang dulot ng profiteering. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., posibleng nagkaroon ng problema sa value chain ng baboy tulad ng nangyari sa presyo ng bigas. Sa Metro Manila, tinatayang nasa 360 hanggang 480 pesos per kilo ang presyo ng liempo, habang 340 hanggang 400 pesos naman ang kada kilo ng kasim. Kumpara ito sa frozen na liempo na nasa 270 hanggang 350 pesos per kilo at 230 hanggang 280 pesos para sa frozen na kasim. Ayon kay Chu Laurel, may mas mababang farm gate price ng lokal na baboy na nasa 220 hanggang 240 pesos kada kilo. Naunang sinabi ng DA na tumataas ang presyo ng baboy dahil sa patapos ng holiday season at epekto ng African swine fever sa produksyon. Pero batay sa ulat ng Bureau of Animal Industry, tumaas ang bilang ng pork import mula Enero hanggang Nobyembre 2024 sa 672,000 metric tons mula 591,000 sa kaparehong panahon noong 2023. Nangako ang Armed Forces of the Philippines na tutulungan ang mga sundalong nasugatan sa bakbakan sa Subisig Basilan noong Martes. Sinabi ito ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. sa kanyang pagbisita sa Western Mindanao Command Headquarters sa Zamboanga City noong Huwebes. Iginawad ni Browner ang Wounded Personnel Medal sa mga sugatang sundalo na mula sa 32nd Infantry Battalion. Ayon kay Browner, titiyakin ng AFP na tutulungan ito ang mga sundalo sa kanilang paggaling. Anya, bilang haligi ng pambansang depensa, ipinakita ng mga sundalo ang kahulugan ng pagsasakripisyo para sa bayan. Tiniyak niyang isusulong ng AFP ang normalization program para matanggal ang ugat ng hidwaan sa Bangsamoro Region sa mapayapang paraan. Samantala, iimbestigahan ng Moro Islamic Liberation Front ang engkwentro sa Basilan kung saan sangkot umano ang ilan sa kanilang mga miyembro. Ayon kay Anwar Alamada, chairperson ng MILF Ad Hoc Joint Action Group, nasa komunidad noon ang mga miyembro ng MILF 114th Base Command na nabigla umano sa pagdating ng mga sundalo. Hindi anya alam ng MILF na parating doon ang mga miyembro ng United Nations Development Program kasama ng mga escort nilang sundalo. Sinabihan na ang mga tropa ng MILF sa lugar na bumalik sa kanilang mga kampo. Nangyari ang engkwentro sa pagitan ng mga sundalo at mga miyembro ng MILF sa barangay Lower Cabengbeng kung saan may proyekto ang UNDP. Napatay sa bakbakan ang 4 na tao kabilang ang 2 sundalo habang 12 pa ang nasaktan. Pinag-aaralan ng Commission on Elections kung uuobligahin ang mga kandidato na lumahok sa mga debate ngayong 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, naging ugali ng mga kandidatong nangunguna sa mga pre-election survey na huwag makipagdebate sa mga katunggali para hindi masira ang tsansa nilang manalo. Kailangan anyang sumali sa mga debate ang lahat ng kandidato para matulungan ang mga botante sa pagpili ng mga iboboto. Sinabi ni Garcia na regulasyon ng COMELEC na sabihan ang mga kandidato na lumahok sa mga debate kapag nag-endorso ang COMELEC. Sa kaso ng eleksyon sa Mayo, ipauubayaan niya ng COMELEC ang pag-host ng debate para sa mga senatorial candidates sa media, lalo na sa mga istasyon ng radyo at TV.
Noong 2022, plinano ng COMELEC na maghain ng panukala na i-disqualify ang mga kandidato na hindi sisipot sa mga debateng ini-sponsor nito. Pinatitiyak ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na maabutan ng tulong ang 17 marinong binihag noon sa Yemen na nakauwi na ng bansa kagabi. Inatasan ni OWA Administrator Arnel Ignacio ang kanilang Repatriation Assistance Division na siguruhing na ibigay ang lahat ng pangangailangan ng mga tripulante. Kabilang dito ang tulong pinansyal, counseling at stress debriefing upang makabangon mula sa kanilang malupit na karanasan. Dagdag ni Ignacio, nakikipag-ugnayan na ang OWA sa Sea Power Shipping Enterprises, ang manning agency ng mga Pinoy na seafarers. Sa ngayon ay sumasailalim sila sa physical and mental examination para sa kanilang paghahanda sa pag-uwi sa kanilang mga pamilya. Kung sakaling sila ay handa nang muling magtrabaho sa barko, maaari nilang i-avail ang OWA Seafarers Upgrading Program at Skills for Employment Scholarship Program. Dagdag pa ng OWA, patuloy nilang kakalingain ang kapakanan ng mga Filipino seafarers dito at sa ibayong dagat. Samantala, hiniling ni Kabayan Party List Representative Ron Salo na mabigyan ng Heroes Welcome ang 17 seafarers matapos na binihag ng mahigit 400 araw ng mga rebeldeng Houthi. Bukod anya sa pagdiriwang sa kanilang pag-uwi sa kanilang mga pamilya, simpleng paraan na rin ito ng pagkilala sa kanila bilang mga bagong bayani. Tiwala naman si Salo na ngayong batas na ang Magna Carta of Filipino Seafarers, mapapaigting na ang proteksyon sa karapatan, kapakanan at dignidad ng mga Pilipinong tripulante. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood naman ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si Wilnard Basilonia, ito ang PNA Headlines, naghatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.